Martin, saan ba talaga itinago si Jonalyn? Mula sa kanilang bahay, idiniretso si Martin sa Dumaguete City Police Station. Sa loob ng isang nakakandadong aparador, natakwang walang buhay ang batang si Jonalyn. Pero bago siya tuluyang isinilid sa loob nito, dumanas muna siya ng kalbaryo sa kamay ng sospek. Ang mga kalunos-lunos na detalye kung paano niya isinagawa ang krimen, mismong si Martin ang nagsiwalat sa mga otoridad. Mag-isa lang po ako sa bahay nun eh. Sa harap ng isang abogado, ikinuwento niya kung paano niya tinawag ang batang si Jonalyn. Dumaan po sila ng kapatid niya. Naiwan po siya, niyaya ko siya. Jonalyn, gusto mo na candy? Lumapit daw si Jonalyn sa kanya, tuluyan niyang naipasok sa kanilang bahay habang si Eunice mag-isang umuwi. Hindi lang siya sa kwarto. Kaya, huwag ka matakot. Pipintuan lang tayo. Sa kapag pinangako mo sa akin, hindi ka maingay, hindi ka iiyak, ibigyan pa kita na akin. Gusto niya na umalis. Kung hindi sabi. Right, ha? Sinakal ko po siya. Hanggat na walang silang hindi. Sinabi po ni na pinatay niya yung bata around 2:30 ng hapon, April 30. Inamin ni Martin sa mga otoridad na ginawa niya ng kahalayan ang wala ng buhay na si Jonalyn. Nirape niya yung bata, pero hindi niya pinasok yung ari niya, yung daliri lang. Pagkatapos kasahin, binalot daw ni Martin ang biktima sa punta ng unan at itinago sa aparador sa loob ng kwarto. Hindi ko man po sinasadya eh. Sa pag-amin ng sospek sa pagpatay at panggagahasa sa biktimang si Jonalyn, tuluyan siyang sinampahan ng kasong rape with homicide. Ang sinampan natin sa Piskalya through inquest proceeding, rape with homicide in relation to Republic Act 7610 or ginatawag nato ni siyang Special Protection of Children against Abuse and Exploitation or Discrimination Act. Sinubukan naming kunan ng panig ang sospek na kasalukuyang nakapiit sa Dumaguete City District Jail, pero hindi pumayag ang kanyang abogado. Positive naman po yung response ng ating regional office. However, the regional director instructed us to coordinate with the accused legal counsel considering that the accused is allegedly not in a normal state of mind. Napagalaman din ng investigador na hindi ito ang unang pagkakataong nakasuhan ng rape ang sospek. Ayon sa mga otoridad, noong taon 2011, sinampahan din ang kasong panggagahasa sa isang 5 taong gulang na batang babae ang sospek na si Martin. Pero hindi tulad ng sinapit ni Jonalyn, buhay ang naunang batang biktima. So nakasuhan siya ng rape last December 2013
na-dismiss ang kaso dahil doon sa sinabi nga ng korte na ito ang tao ay ano yung pag-iisip niya. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy nilang tututukan ang kaso ni Jonalyn. Tinitingnan din namin yung other angle ba na baka mayroon pang kasamahan o involved sa pagkawala ng bata at sa pagkamatay ng bata. Sa matagal na pakikipag-usap ni PO1 Dumaldal kay Martin, wala raw siyang napansing kakaiba sa kilos at pananalita ng sospek. Maayos daw kasi niyang naisalaysay ang mga pangyayari kung paano niya pinaslang at ginahasa ang biktima. Marunong siya sumagot. Parang oriented nga siya sa time kung anong oras niya pinatay yung bata, saan niya nilagay. Para sa naulila ng musmos na biktima, walang anumang katanggap-tanggap na paliwanag sa pagkakapaslang ng kanilang anak. Patuloy daw nilang ipaglalaban ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang munting anghel at sisiguraduhin nilang mabubulok sa bilangguan ang sospek na si Martin. Ilagay pagawson niya, pagawson si dili na ato na dito sa Munting Lupa. Mga kapuso, hanggat may inaapit, inaabuso, hindi tayo titigil sa investigasyon. Dahil ang mga abusado at manloloko, hindi natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po si Mike Enriquez at ito ang investigador.